lang. Hindi ko alam kung deserve ko nandito. Uy, grabe ka naman. Nahiya nga ako. Like, I felt really honored that you said yes. Grabe naman. Nahiya ako. Guys, this is Mommy Park. Nahiya po talaga. Uy, grabe ka naman. Pinagpapawisan ako, tita. Okay lang yan. Uy, kaya nga like I do the interview here sa sala para kunyari nagchichikahan lang tayo sa sala ba? Okay, let's start. Kasi I wanna like get this over with kasi alam ko you have a daughter that you have to take care of. Okay. Yeah, tsaka may pasok din po ako later. Oh my gosh. Okay. Okay. So, Nahiya talaga ako. Kumuha ako ng juice. Sorry, tita. Kasi sabi ko, hala, hindi ko kaya. wait, grabe naman ako na. Wait. Okay. Hi, my name is Jenny. This is my voice, Queen Catch voice, and we have Mommy Park today. Kindly introduce yourself to us. So, ano ko ba? Ala, mental block ako kasi niya talaga ako. So, first time ko kasi to. So, anyways, I'm Joanna, known as Mommy Park. Mm-hmm. So, nandito po ako sa Korea right now for like 4 years na. Oh, Ayan. okay. Ayun. So, I wasn't even sure because I was gonna ask before the interview kung ano ba talaga ang pangalan mo because nga yung username mo is Mommy Park. But why? Why Mommy Park? Wala, parang that time, I don't have any username talaga. I just use my name, which is Joanna. And then, parang that time kasi mommy na ako. Tapos, yung surname ng husband ko is Park. So, I just chose that Mommy Park. And wala, hanggang sa, wala na. Well, nakilala na ako as Mommy Park. So, yun po. Okay, so when ka nagsimula? Sandali, Bisaya ka ba or Tagalog? Tagalog po. Oh my gosh, mapapalaban ng ating. Sige. Kailan ka nagsimula? Kailan ka nagsimula sa social media? And was it dito sa TikTok or meron ka na dating social media accounts? Usually sa Facebook lang naman po talaga yung main account ko. And then, nung dalaga ko, mahilig lang talaga ako mag-live. Ganyan. So, dun lang siya nag-start. Tapos yung known as Mommy Park, nag-boom lang po talaga siya here in TikTok. So, kailan to? Like, recently lang? Or, kasi, Hindi po. Parang 2 years ago, nung nag-boom yung TikTok ko. wow. Diba? You're Walang kakwenta-kwenta yung video. Nag-boom. Totoo po, wala talaga kwenta yung video. Nag-boom talaga siya. Tapos ayun na, sunod-sunod na. Kasi di ba ngayon ang following mo dito sa TikTok is 600. Nasa 700 na po. 700 na. Di ba? Yeah, nasa 700 na So, siya. naalala mo pa ba yung first na TikTok video na in-upload mo? Naalala ko, pero parang matagal na sa Pinas pa ako, no? Hindi pa po siya ganun kauso si TikTok that time, nung nagkaroon ako ng account. And then, nung nag-boom yung TikTok during the pandemic, then nag-start ulit akong mag-video. Tapos, wala po talaga kakwenta-kwenta yung in-upload ko that time. Kasi parang, tap mo lang yung screen, tapos after ng dulo, biglang magpa-pop up yung mukha mo. Siguro dun talaga siya nag-trend kasi nga nag-tap lang yung screen ko, tapos nung nag-pop yung mukha ko, siguro yung mga tao na curious ano itsura ko, ganon. Tapos ayan, dun po talaga nag-start hanggang sa madami na siyang viewers, ganon. Okay, so you mentioned that you started dito sa TikTok na nasa Philippines ka pa. Was that how you met your Korean husband? Yes, sa Pinas ko po siya naalala. Oo. Okay, you have Parang to tell us the story. fourth year college ako nung nakilala ko siya. Oh, okay. So, like parang
nag-pop up lang ikaw sa FYP niya? Hindi po. Si husband is, nakalala ko siya dahil sa cousin ko. Yung cousin ko yung nag-introduce. Actually, yung cousin ko yung maraming friends na Koreans that time. And then, yung cousin ko lang po yung nag-ano sa amin. Actually, di ko talaga trip yung husband ko. To be honest, ayoko talaga ng mga Koreano. Kasi nga parang feeling ko, ano sila, mukha silang tanga, ewan. Mukha silang monggi, ganon. Kasi dahil din sa Gangnam Style na sayaw, yung Gangnam, di ba para pong mga baliw, parang baliw yung version. So, parang ganon yung naging mindset ko sa Koreans. Pero na-addict ka din ba sa Korean novela? Yes, opo. Nung naging nung naging jowa ko na yung husband ko, tapos sobrang trending na yung K-drama. So, nung nag-start akong manood, try ko nga kasi nga, uso nga siya. So, nung trinay ko, ayun, yun po, na-addict na ako. Okay, kasi di ba like we all know the story of ate kay Aling Mirna, paano sila Ang nanay. Yes, yes, yes. paano sila nagkakilala ni Mr. Robot. Sa inyo, can you tell us like a brief story kung paano, kasi you said kanina na through your cousin. Your cousin, yeah. Tell us the story. Awkward yun kasi yung cousin ko, that time kasi heartbroken ako. Heartbroken ako. Tapos, sumama ko sa cousin ko sa isang gimikan in QC. And then, ayun, dun ko yun nakilala. Actually, di ko po talaga trip yung husband ko. Siya lang yung kumuha ng number ko. Tapos, yung cousin ko, yung cousin ko, binigay yung number ko. Tapos, nag-start na mag-Viber sa akin yung husband ko na ganyan, trip kita, ganyan. In English, ha? Tapos, tawag-tawa pa ako kasi nga, ang kulit nilang mag-English. Parang barok-barok, gano'n. Oo. Tapos, ayun, dun po nag-start hanggang sa lumalabas na kami. Nung una, hindi ko talaga siya trip. Pero, throughout na nilalabas niya ako, na nag-message siya, nag-update siya out of nowhere, hindi naman ako nanghingi ng any updates about him. Tapos parang dun ko siya na-appreciate na, siguro nga seryoso tong guy na to. And then yun, na-fall in love na din ako kasi sobrang maalaga talaga pag magkasama kami. Ultimo, sisintasan ka na lang, siya pa magsisintas sa'yo, yung mga gano'n. Okay, so sandali, was he living sa Philippines or Yeah. Ay, nice. Siya and yung brother niya, sa Pinas po kasi sila nag-aral. Tapos, ayun, dun din siya nagtatrabaho that time, yung husband ko. Pero yung age difference niyo is pretty close. 9 years. No, 9 years. That's good. Kasi sa amin ni Greg is almost 8 years, so that's still like a really good age. Yeah, yun nga. Yung age gap. Okay, so he was living in the Philippines, tapos obviously like parang kung magkita man kayo, it's not gonna be that hard. Kasi di ba yung story ni ate is si Mr. Robot, andun talaga siya sa Korea. Sa Korea talaga siya. Andun sa Korea. Sorry. Andun. So, nga, LDR sila that time. So, hindi po. ever since nagkakilala kayo, at what point na you guys decided na mag-settle down? Para ako kasi, pag pumapasok talaga ako sa relasyon, for me to know na na seryoso talaga yung guy, I do live in talaga, tita. Nakikipag-live-in talaga ako. I did that one sa previous boyfriend ko. Nag-live-in kami for 3 years, gano'n. Tapos estudyante kami that time, parang college kami. And then nung nagtagal kami ng husband ko for a year, we decided, actually my husband asked me if we can live it together na. Nung time na yon kasi nga dahil nga heartbroken pa nga ako, tapos pinagagalitan ako ng mama ko, ayan ka na naman, mag-start ka na naman, ganyan. So, ayun, sabi ng mama ko, mag-graduate ka muna, then you can do whatever you want. So, nung after a year, yun, sumama po ako dun sa husband ko, nag-live-in kami.
Okay, but then that was in the Philippines. Now, Yes, in the Philippines. okay, so nag-live-in kayo after a year of being in a relationship or for 1 year? After a year of being in a relationship. Okay, so ano yung gap of time na since that happened until pumunta ka dyan sa Korea? Ah, parang 4 years in a relationship kami, nabuntis po ako. And then, we decided to get married. Kasi nung time na parang 3 years pa lang kami, nag-propose na yung husband ko. Kaso ayaw ng mama kong pumayag na magpakasal ako kasi bata pa daw, 23. Eh, nabuntis at the age of 24. So, wala na akong choice na magpakasal. And then, we don't have any plan po talaga na magstay here in Korea that time. Kasi, yung husband ko, nag-stop lang siya mag-work. Gusto lang niya mag-rest. So, he decided to go here in Korea. And then, ako po, naka-indefinite leave lang ako sa work ko sa Pinas. So, kasi kakapanganak lang, just wala akong mapag-iwanan ng anak ko. So, naka-indefinite leave lang talaga ako. So, we are just planning for a 1-month vacation here in Korea. Tapos, during yung kasagsagan po siya ng pandemic, parang January po, end of January, we go here. February, nag-i-start na si pandemic and then nagka-cancel na yung flight. Na-cancel na yung flight namin back to Philippines. So we are just waiting for like, let's wait until March, ganyan. Hanggang sa totally lockdown. Nag-lockdown na by the time of March. And then we're waiting na, baka let's see how if in parang 3 months, antay natin, baka mag-open na uli. Pero wala na, hanggang we decided at that year ng 2020 ng December, we decided na, baka nga lockdown pa din. So, yun, nag-decide na po kami na dito na lang kami sa Korea magstay. So, would you say, kasi nga, di ba, like, that wasn't really the original plan. Would you say na yung nangyari is parang blessing in disguise? Yeah, actually, opo. Madaming kwento na blessing in disguise din kasi siguro hindi ma-experience ng anak ko yung buhay sa labas kasi during the pandemic, kahit na may pandemic, nakakalabas kami, nalalabas ko yung anak ko. Pero kung sa Pilipinas, kami talagang lockdown totally, hindi ka talaga pwede kahit sa labas ng bahay, hindi ka talaga pwede lumabas dahil delikado. Tapos, sobrang na-appreciate ko yung country ng Korea that time kasi grabe yung bilis ng progress nila. Tapos nakikita ko yung sa mga balita, yung sa Pilipinas, di ba? Grabe po, parang there's no space na for accommodating yung mga patay, patients. Diba? Kaya para sabi ko, blessing in disguise na nandito ka. Inabutan kami na nandito kami sa Korea. So ngayon, ilang taon na ang anak nyo? 5 years old na po. Kahapon! Kaya dapat, yung interview dapat kahapon, sabi ko, hindi ako pwede. Kasi birthday ng anak ko. So, 5 years na siya kahapon. Okay, so sa 5 years niya, nakauwi na kayo ng Philippines? Yes, opo. Pabalik-balik na kami. This year, parang twice na kaming nakauwi. Tapos baka umuwi po kami ulit ng July. Okay, parang I have something else, but since we're talking about sa anak mo, parang i-fast track natin. I know that she's still really young, pero kung papipiliin siya, you think, ikaw bilang nanay niya, do you think she would choose to live there in Korea or sa Philippines? Based sa experience ko, nakasama ko siya. Nung December na umuwi kami, na-trauma kasi siya sa Pilipinas because we go to emergency that time. Nag-emergency kami kasi grabe yung pagsusuka niya. Christmas yun. Grabe, tas hindi po non-stop yung pagsusuka niya. So, na-emergency po siya that time. And then, that's the time na nung umuwi kami ng Korea, sabi niya hindi na daw siya babalik ng Philippines. Ayaw nga na daw sa Pilipinas. So, ako, medyo kinakabahan ako kasi sabi ko, hala, hindi pwede. Uuwi at uwi.
Kasi nasabi nga sa lolo't lola niya, hindi na ako uwi ng Pilipinas kung uuwi daw ako na lang daw, hindi daw siya sasama. Pero, nung umuwi kami ng February, naging okay naman siya. Parang na-convince naman na umuwi, naging okay siya. Then, nung pag-uwi namin itong May, okay din siya. Sobrang saya niya. Pero, sinasabi niya, ayaw niya daw tumira ng Pilipinas. Puro vacation lang. Baka magbago pa ang isip niya kasi, I mean, she's only 5. Uwi na rin. Pero tita, nasabi ko na to sa live ko before, we are planning to be back in the Philippines after siguro 2 to 3 years. We'll be back in the Philippines. For good? For good. Yes, for good Oh na my po. gosh! Kasi my husband is in the Philippines right now. He's starting. I was actually gonna ask kasi nga, di ba, like you said, the way kayo nag-met ng husband mo is because nakatira na siya sa Philippines. So I'm like, Yeah. okay, so he's Korean. He probably already established himself sa Philippines. Sobra. Parang before I met him, kasi pabalik-balik din siya that time dahil nagmi-military service siya dito. Kasi mandatory for all Korean men's na military service. So that time nag-aaral siya sa Pilipinas. So nag-stop siya saglit kasi kailangan niya umattend ng military service. Then after military, go back again sa Philippines para mag-continue ng pag-aaral. Ganun. So, talagang laking Pinas na din siya. Nung una mo siyang nakita, wait, sandali. Saan mo ba siya unang nakita, like appearance-wise? Was it like picture? Or Personal po. Personal Okay. talaga. First impression yung dalawa, like when you guys saw each other in person? Ako, kasi kasama niya yung buong barkadahan nila eh. Parang, ay, may itsura tong Koreanong to. Kasi matangkad kasi siya, tas bagets pa. Gwapo talaga, gwapo talaga. Pero hindi ko siya trip, na gwapuhan lang ako sa kanya. Sabi ko, ay, iba yung dating ni Kuya Boy. Ni Kuya, sabi ko, ganon. Ganon po. Gwapo talaga. Anong reaction? I mean, anong first impression niya sa'yo? Agad ako daw. Maganda ka naman talaga, oy. Maganda, di ba guys? Press 1 sa comment section. Maganda naman talaga si Mami Park. Ayun, sabi, ang ganda ko daw, ganun. Tapos, iba daw yung mga ngitian ko. Sabi ko, ha? Tapos, ayun, dun po nag-start lahat. Okay, kasi 'di ba sa profile mo, May nagawa. 'di ba sa profile mo, you said former beauty queen. Yes. Tell us the story, like paano 'yan nagsimula? Sino ang inspire sa'yo to join? Nakwento ko na dito during my live. Nag-start po ako, hindi po talaga ako into pageants. Pero nung high school ako, lagi akong news ng section namin. Ganon. Tapos, I started during my college day. First year ko sa college, nag-start ako sumali ng pageant. Actually, wala po. No plans at all. Kaso lang yung mga minors. Kasi accountancy ako before. Oh, wow. Na nag-enter ako ng college. Accountancy po talaga ako. Syempre medyo takot ako kasi may maintaining grade C accountancy. So yung mga minor subjects ko, ibabagsak daw nila ako pag hindi ako sumali dun sa buwan ng wika. May lakan at lakambini na pageant. Sabi ko, syempre ako, takot na takot po talaga ako. Kasi nga, syempre accountancy, may maintaining grades kami. Hindi ako bumagsak sa major ko, sa minor subject ako babagsak. So mawawala ako sa accountancy na sabi ko, oh my God. So, dun po nag-start. Then, luckily, nakuha ko yung title. First time ko yun. Tapos, nakuha ko yung title. Tapos, dun na po, nag-start na. Sumasali na ako sa inter-departments na sa mga pageants sa school. Tapos, sa department mismo namin. And then, nag-try ako nung
mga third year college ako, nag-start na po ako sa labas. Sinali ako sa, taga-Pasay po kasi ako sa Pinas. So, sumali ako sa Binibining Pasay. So, parang second place ako. I have title, pero parang yung rank ng title ko, parang second place. Mhm. Tapos, nung parang Binibining Pasay tourism, and then, nagkaroon ng national pageant yung director nung Binibining Pasay. Tapos sabi niya, sumali ka dito sa pageant na to, which is yung national pageant. So, ayun, sumali po ako doon sa Miss Tourism Philippines. Parang 60 candidates kami, ganun. Oh, yun. Tapos nag-second runner-up ako that time. Wow, that's pretty commendable because di ba sa beauty pageant, it's not like 5 lang kayo, ang dami niyo. Ang dami talaga ng national pageant. Tapos, yun po, doon na nag-start. Nag-start lang siya sa school, tapos hanggang sa, ayun. Okay, di ba meron yung trending na Alice, how do you say her last name? Alice Go? Go? Go, Something. yung hindi ko na po maalala. Baon. Meron Hindi ko ka na po mga, maalala. hindi ko na po maalala, Your Honor, ganon. Yeah. Diba, like sa beauty pageant, like as much as you are like drop dead gorgeous naman talaga, it really comes down to the Q&As. Meron ka bang mga moment na pag nabigyan ka na ng question parang kulang na lang sa Sobra. Magbablanko ka? Pag nandun ka na po talaga, parang kasi yun totoo po yun na we do practice all our answers. Kasi kailangan talaga pati yan nire-rehearse ka ng handler mo. So, we did that. And then pag nandun ka na, oh my God, hindi ko na alam kung ano yung sasagot ko. Tapos, na mabubulol ka na kasi andun na lahat yung pressure, kinakabahan, ganyan. Kasi yun talaga yung alam naman natin na pagdating sa pageant, the Q&A portion talaga yung pinaka inaabangan ng lahat. So, dumadating talaga ako sa point na gano'n. Na may mental block talaga ako. Okay, mental block. Ano yung naaalala mo na first time na nangyari sa'yo na parang na mental block ka? At what pageant? Pageant sa school. Sa school yun yung pageant namin sa school. Parang, ano ba yung tanong? Nakalimutan ko na yung tanong. Teka lang, iniisip ko. Nakalimutan ko yung tanong, pero medyo nahiya ako that time. Nahiya talaga ako that time. Kasi wala talaga akong naisagot. As in, wala. Buti na lang. May nasagot naman ako, kaso lang parang ang layo nung tanong dun sa sinagot ko. Oo. Pero at least you were able to say something. Hindi ko na po maalala, Your Honor. Hindi nasagot ko naman siya, yun lang. Talagang far away yung sagot ko dun sa tanong na binigay. Okay, so far away. How about yung question na you are so proud na nasagot mo talaga ng tama? Do you remember what the question was? Ano ba? I think yun yung first pageant ko. Yung Lakan at Lakambini. Parang I was really proud na first time ko kasi, tapos maayos yung pagkakasagot ko that time. Parang ang tanong po sa akin nun is, sino ang pipiliin ko? Yung graduation ko, yung best friend ko na namatay sa araw ng graduation ko, o yung graduation ceremony ko. Parang ganon. Parang yun yung Uy, tanong. ang hirap nun, ha? But I chose my best friend instead of my graduation ceremony. Kasi sabi ko, yung best friend ko kasi, it will be the last time na I can, parang yun yung last time na kasama ko siya. Yung graduation ko, naranasan ko, mararanasan ko pa ulit, ganon. So, ayun, yun yung, nakalimutan ko na kung how do I exact to answer that question. Pero, yun na, andun yung thought. Pinili ko yung best friend ko. So, than yung graduation ceremony. Yung mga sumasali ka sa beauty pageant, meron ba kayong mga specific na protocol na pina-follow? Like, hindi kumain ng... Ay, opo.
Especially nung out of the school pageant na ako kasi medyo hindi naman pressure yung sa school eh. Yung sa labas, medyo pressured na kasi may two-piece ka na. May na, lalo na nung nag-national pageant. Sobra, kailangan po talaga may maintaining silang pinanghahawakan. Tsaka ikaw din ikaw din sa sarili mo, medyo mahihiya ka kasi yung mga co-candidates mo, ang gaganda ng katawan. Talagang nag-diet at everything, nag-workout. So ikaw din ang kakahiya sa mamay sa mga to. Mga ganon. Meron po. Nung nag-join ka sa national competition, meron bang nagbago na significant sa buhay mo? Like, was this, I'm asking this kasi, di ba, merong ibang mga babae na nag-join ng mga ganyan, not exactly na nakukuha talaga nila yung pinaka-title, but they got offered na mga commercials or like mga ganon. Merong mga ganon na nangyari. Especially nung nag-national pageant ako, grabe yung opportunity na dumating sa akin. Parang nagdalaga ako, nag-modeling ako, I did commercial advertisement, ganyan. Tapos kinukuha ko as brand ambassador ng ganito, ganyan. Nagmo-model ako, na-invite kami in different cities, in different provinces, na pumunta sa fiesta nila, gano'n, sa mga occasion, gano'n. Sobrang, malaki pong opportunity. Ang dami kong nakilalang tao, gano'n. Dami kong nakikilalang matataas na mga tao. Yeah. Yung mga unexpected na hindi mo mararanasan, pero that time naranasan ko. So, ayun, yun po. Kung sa Bisaya padagkong tae. Like you get to be samok sa Bisaya padagkong tae ba? Like yun nga yung mga tao na nasa high society or something like that. Parang joke sa Bisaya, dagkong tae. Ganun po. Oo, parang ganun. Kasi di ba pag na-invite ka sa mga province, ang makikilala mo yung mga governor nasa city, ang alam mo lang mayor. Or yung mga mayor lang yung alam mo, kapitan. Pero pag sa province, governor na, may makikita ka mga talagang mga high level na, alam mo yun, ganun, mga unexpected. High profile na tao, yung mga ganun. Yun. Yung dagkong tae, like high profile. It's like a joke. It's like a joke, but I know sa mga Bisaya, they understand that. Yung high profile ng mga tao. Okay, so what was the gap of time nung everything was doing really well for you when it comes to how your life was affected ng positive way sa pag-join mo ng mga beauty pageant until nakilala mo ang husband mo? Wala naman po. Walang naging hindrance nung naging kami. No. Like, what was the gap of time? Parang, wala. Parang, kasi po, nung nakilala ko si husband ko, college ako. So, okay. I didn't started the outside pageant pa. So, nung nag-start akong mag-pageant sa labas, boyfriend ko na siya. So, he was there already. Nakita niya how it goes. Kaya wala siyang pakialam. Wala, hinahayaan niya ako. Ganon. So, hinahayaan naman niya ako. Tapos, support naman siya pag nandyan na yung pageant night, yung final night. Andun naman siya, nakasupport naman siya. Ganun po. I can only wala imagine how proud he was of you. Yeah, oo. Kasi nung first time niya, college ako noon, nasa school pa yung pageant ko. Tawang-tawa ako kasi nagpunta talaga siya sa school namin. So, grabe yung crowd. Imbis na ako yung, sa akin sila humihiyaw dun sa,
asawa ko Korean. sila humihiyaw kasi nga, Oo. oh my God, K-pop! sabi ko, dapat ako ang cheer. Tapos hanggang talaga, totoo po, siya yung naging center of attraction that night. Kasi nga, bigla siyang sumulpot na hindi ko din alam bakit siya sumulpot. Nakakahiya. Tapos, may dala-dala pa siyang flowers. Sabi ko, nakakahiya ka. Okay, so di ba, like, okay, Korean, like, I mean, his appearance is Korean as can be, di ba? And let's face it, we Filipinos are so invested. Yung parang na-addict tayo sa Korean novela. Meron bang, sa Bisaya pa, nag-iring-iring sa... Anong iring-iring? Regret? Parang... Regret mo ba yan? Hindi. Parang naglalandi sa husband mo. Knowing na kayo na. Hindi, sa husband ko? Sa kanya siguro wala. Pero sa akin, madal. Feeling kakainis. Nakakainis talaga. Hindi kasi nga pero nung time namin, wala naman ako naging problema. Except sa isang may pinagdaan talaga kaming dalawa na Pagsubok. na muntik na kaming maghiwalay. Pero kind of super deeper na kasi. And then it's about him. So I cannot say Talk about anything. So pero may pinagdaanan talaga kami na hindi lumandi sa kanya or something. Kind of sobrang deep lang. Siguro I can tell it to you privately, pero Okay, don't say it. Okay, ganito na lang. Whatever it was, what kept you strong? siguro that time is ano po ba? Kasi di ba Kasi meron... when I enter in a relationship, lalo na pag nakipag-live-in ako, ay parang ang mindset ko kasi is, I have to stick in this relationship na no matter what. Kasi parang, I came from a broken family. Ayoko ng paiba-ibang relasyon. Parang ganon. That time, yun yung mindset ko na ayoko ng paiba-ibang relasyon. So, nung time na yon nakita ko kasi yung sincerity ng husband ko that time na yung time na sukong-suko na ako, ayoko na talaga, na hindi ko na kaya, parang why I chose this, na ang dami namang opportunity sa akin, na ang daming taong dumating, parang ang daming better opportunity na nakikita ko, pero on the other side kasi, dahil nga nagsama na kami, parang hindi, husband material talaga siya parang ganon, parang hindi ko alam if I chose another man, baka hindi ko makuha yung nakita ko sa kanya dun sa ibang tao. So, ayun. Tapos yung mga best friend niya, na Koreans din, parang inuudyo ka nila ako, wag mo iwan yung kaibigan namin, ganon. Parang ganon. Pero, tapos ayun, pero talagang sukong-suko na ako. Kahit yung mama ko, sinabi ko na kasi sa'yo, una pa lang, ganyan. Parang inaano na ako ng mama ko na hiwalayan mo na, ganyan. Sinabihan na kita, ganyan. Parang ganon. Tapos sabi ko, hindi. Sabi ko talaga, hindi talaga So, ayun po, yun lang yung nag-ano sa akin na, so, baka, yun nga, kailangan ko siyang piliin. Pero ngayon, nagsisisi na po ako. Dati mo, pero ngayon, nagsisisi na mo talaga. No, in a sense, naiintindihan ko yung sinasabi mo, but kasi di ba like kung boyfriend-girlfriend relationship, you always put your best foot forward. Pero once nakatira na kayo sa isang bubong, dun mo kasi makikita talaga. Yun. Oo. And I totally get what you were saying na pag mag-start over ako somewhere, I might not be able to. Diba parang yes. ang hirap. Sobrang hirap.
talaga na lalo na nung dalaga ako, madami po talagang, kahit alam nila na may boyfriend ako that time, ang dami talagang umaaligid. Daray, kala mo talaga. Okay. Let me ask you this. Kasi diba, like, come on guys, let's face it. She's like really maganda naman talaga. And Maganda na naman ako, nakakainis. you're pa... Ay nako. Kasi diba, like, meron ka bang sitwasyon na dinaanan na... Kasi diba, like, you said na boyfriend-girlfriend na kayo, meron pa ding umaaligid-aligid. Dumating ka ba sa punto na there's this one guy na so much more in everything compared, kung ikukumpara mo siya sa boyfriend mo, na parang you were like weighing things out? Hindi naman ako umabot sa ganun. Kasi nga bulag po talaga ako that time. Siguro nga, pag natatanga po talaga ako sa relasyon, kahit meron pong dumating na nakikita kong mas better, nagpipikit-pikit mata po ako. Parang ganon. Ganon siguro. Parang kasing iniisip ko kasi, oo nga, sige nga, better nga to. Pero what if during the days na magkasama na kami, pag tumagal na, baka hindi ko kasi makuha yung treatment na nakukuha ko sa husband ko. Parang ganon. So, medyo takot lang ako mag-risk ulit na. So, parang nagbubulag-bulagan po talaga ako dati. Tatanga-tanga po talaga ako. Sabi yun ang namin sa akin. But, I mean, I can only imagine that your husband is very appreciative of you. Pero, ini-express pa niya sa iyo na kung gaano niya na-appreciate na ikaw yung napangasawa niya? Oo, sinasabi naman po niya. Pero, minsan kasi, gusto ko kasi yung action than words. Minsan nakakainis talaga yung naiinis talaga ako sa asawa ko eh. So, sandali, is he more on doing or like saying or both? Depende po sa sitwasyon. Depende. Okay, yeah. That makes sense. Kasi ang Koreans, hindi ko naman sinasabing lahat, pero parang majority. Yung language kasi nila talaga tahimik. Ay, hindi sila vocal. Hindi po talaga. Hindi po talaga. Pag siguro nagrarat-rat na ako, tsaka lang siya magsasabi. Pero, hindi po talaga. Kaya yung sinasabi ni Inay Mirna, mostly po talaga ng Korean, pati po yung asawa ko, isama mo na Inay. Kasi ganun talaga. Hindi talaga sila, apakatahimik po talaga. Kaya nga pag nakakakita ko ng kaibigan, tapos yung husband nila medyo madaldal, inggit talaga ako sa asawa mo. Buti pa yung asawa mo ganito, madaldal. Pero yung asawa ko talaga, hindi talaga. Sobrang rare na magbukas ng bibig yun. Sobrang yung magkwento. Ay, naku, Diyos ko po talaga. Iiyak ka talaga. Yung parang kay ate lang talaga. Tapos, sobrang, ewan ko po ba, tapos magsasalita naman siya, kaso lang parang pinakamatagal na yung 5 minutes. Ganon. Is that like parang cultural thing or depende? Siguro, feeling ko depende kasi iba-iba naman yung kinalakayan ng mga tao eh. So, depende pa din. Natsamba lang po talaga kami sa mga asawang tahimik. Di ba, do you know Gang? City Gang? Si Ate Gang. Oo. Of course, kilala namin Kasi si Ate yung Gang. husband niya, madaldal naman yung husband niya. Kaya nga, swerte talaga sila sa mga asawa. Natataon lang talaga kami sa asawang ewan. Okay. Talaga. So, your daughter is now 5. Meron Yes. pa kayong plano na sundan or you guys are done? To be honest po, gusto pa namin talagang sundan. Mm-hmm. Kaso lang kasi, nagbabalance kasi kami about life talaga. Yeah. Kasi, ako ay parang medyo offended talaga ako pag sinasabihan ako na, sundan mo na yan, ganyan, sayang lahi, sundan mo na yan, walang kalaro, yung mga ganyan.
medyo nagagalit na parang lumalabas yung sungay ko somewhere. Pag sinasabihan ako ng gano'n. Kasi parang, it's really easy to have, to bear a child. Sobrang dali kasi I had one na eh. Meron na akong isa. So, parang yung, when you say kasi, parang, yung, alam niyo yun, how you support your children, it will never stop kasi talaga eh. Financially, emotionally, physically, spiritually. Lahat nandun na eh. Parang, especially financially, sa hirap talaga ng buhay ngayon. We really want to, but on the other side, are we financially capable to sustain the life na ibibigay namin? So, siguro, in time, pagka talagang financially stable, we are not saying na hindi kami financially stable, pero yung talagang sobra-sobra na kaya na namin talagang i-sustain talaga yung buhay ng anak namin. Kasi ayaw namin eh. Siguro pagka laki ka talaga sa hirap, ang mindset mo is ayaw mong maranasan ng anak mo yung naranasan mo. Pagka ganun talaga ganun kasi yung mindset ko, pati si husband kasi ganun din eh. Kasi talagang bago kami dumating sa gantong buhay, parang talagang dumaan kami sa ng karayom. Sobrang hirap ng buhay. We do part-time jobs para lang sustain namin yung studies namin, ganyan. So, ayun, parang sa ngayon po, hindi talaga namin naiisip na mag-second baby kasi nga ang inisip namin yung future pa nung isa. Kung magdadagdag kami, makakati yung future na maibibigay sana namin ng buo sa kanya. Pagka ganun, pagka hindi ka pa talaga Ready. siguro pagka mayaman na kami, baka po sundan na namin si Ellie. Pero Okay. sa ngayon, hindi po talaga. If ever, would you wish for a girl again or boy? Ako gusto ko po boy. Gusto ko po talaga lalaki. Ay! I'm longing for a boy talaga. Talagang boy. Ang gusto ko first, baby ko boy. Pero turn out na babae. Sobrang boy po talaga. Kaya nga- Like, are you from a family of girls? Hindi naman po. Pero kasi madami akong kapatid sa labas. Pero dalawa kasi kami ng sister ko na dalawa sa tunay na babae. Okay, I Tapos get it. ako, as a panganay, gusto kong ma-experience na gusto kong magkaroon ng kuya. Meron akong mga kapatid na younger sa akin, lalaki. Pero iba kasi yung feeling na may Parang yung panganay mo older sa lalaki. Oo. So gusto ko talaga lalaki yung wala, hindi po nabigay sa akin yung pagka-lalaki. So, sana pagka ready na ako for the second baby, sana babae yung ibigay sa akin. Gusto ko talaga lalaki. Okay. So, nung dumating na kayo sa Korea, parang ipa-fast track ko na lang. Nung dumating kayo sa Korea, kasi naalala ko yung, di ba, andun kayo nila Pogs, nila Anthony, nila Kimchi, si ate, something about like sponsorship or whatever. Yeah, Ano sa yung- isang remittance. Ano yung pinaka-first na sponsorship na na-experience mo since you got there in Korea na nakuha mo based on being here on TikTok? Yung mga mga skincare. Ay, Yun yung mga, dun ako ata malakas sa mga skincare. Then po nag-start. And then, ayan, yung mga Filipino community na invite na kami sa isang remittance company here in South Korea. So, dun na. Pero nag-start po talaga ako sa mga skincares so na mga Korean brands. it's because of TikTok, yung exposure mo dito sa TikTok. Yes, sa TikTok, sa Instagram, ganun. Ay, wow, that's nice. I mean, it makes sense. I mean, look at you, diba? Like, Ito, wala pa. Hindi, wala po talaga silang choice. uy, grabe naman. So, Wala po okay, talaga so, silang choice. Sabi so nila, skincare, and then you have that, yung money remittance. mm, Sa, mabibilang mo ba
like how many sponsorships na ang na-experience mo? Mabibilang naman. Kasi hindi naman siya ganun, hindi po madami. As in, hindi madami. So, like when you go to Seoul, yung merong mga event doon, I'm sure nakikilala ka ng mga Filipinos. Tawag nila sa Mami Park. So, Tapos nakakatawa yung mga tao. Minsan di nila po ako pinapansin. Tapos magme-message na lang sila na, uy, nakita namin yan, ganyan. Oh my God. Kasi nahihiya. Sa ganda Oo, mo pa naman. Sabi ko nga sa kanila bakit kasi meron, tawang-tawa ako kasi nag-comment sa live. Ang comment sa live, nakita ko si Mami Park sa church, dun sa Filipino church na pinupunta every Sunday. Tapos sabi nila, nakita ko yun si Mami Park masungit daw, hindi daw nag-hi. Sabi ko, ang return ko sa kanya, nag-hi ka ba sa akin? Kasi wala akong maalala na someone say hi to me. Sabi niya, hindi. Sabi ko, syempre, anong expect mo? Alam ka naman paglabas ko si Baha, hi! Baka sabihin sa akin, pinigay mo naman tong babae. Ganun ba? So sabi ko, pagka nakita niyo ako, approach niyo ako, okay lang naman, wala naman akong walang problema. So you're always, I mean, you're active dito sa TikTok, and parang you're like close to 100,000 also sa Instagram, right? Yes. So ako. you're like really active sa social media. Whenever people meet you in person, ano yung usual na comment nila? Pangit ko daw. Wait! Pagtarong, seryoso? Seryoso po. Sabi nila, ano ba to si Mami Park? Iba yung itsura sa TikTok tsaka sa No, hindi talaga Seryoso yun. po. Alam mo ba, sino ba yan? Si Pogs or si Kimchi? Si Inay, minura-mura ako. No, Diyos ko, nakita. Uy, grabe ka. Minura-mura talaga ako ng nanay ko. Putang ina. Ay, ala. Nakanaban tayo. Sorry, TikTok. Kasi yung nanay ko, iba talaga magmura yun eh. Sabi ka na, PI, blah, 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 blah. Yun, pangit ko daw sa personal. Ha? Pangit ko daw po sa personal. Uy, grabe. Guys, nagpapaano lang yan siya. Ayun, hindi ko po alam. Hindi ko masabi. Ayokong baka po sabihin, nagbubuhat ako ng sarili kong bangko. No, I think it was Kimchi who said na mas maganda ka in person. I'm not really sure. Don't quote me on that. But I saw... Yeah, yun yung sinasabi po ng mga tao. Oo, talaga. na mas maganda. Na, iba daw. Kung maganda ka sa on camera, mas maganda ka daw in person. Yun yung sinasabi nila kasi maliit daw po yung mukha ko. Oo, yung mukha mo daw. Sabi ko, gano'n ba kaliit yung mukha ko? Munggo ba? Ayun. Ayun ang sinasabi sa akin ng mga kuya ko. Yan. Si Inay din, nung nakita niya ako, first time namin. Tapos, ayun, aside sa physical, laging sinasabi na hindi nila ina-expect na mabait ako sa personal. Kasi hindi talaga. Bakit ba? Ayun. Maldita ka ba sa on screen? Hindi, joke lang po. Hindi, I mean, kasi pag dito, pag sa TikTok, medyo dalagang Pilipina, gano'n. Pero pagka outside TikTok na, grabe na. Para na ako nakawala sa hawla. So, Ganun. yung husband mo, tsaka yung anak mo, ano yung reaction nila every time you get invited to an event? Ikaw bilang isang influencer. Yung husband ko, wala naman pong say. Kasi nga, during nung kasagsagan ko, nung dalaga ko, na-notice nakita lahat ng husband ko kung how it goes talaga. Pero yung anak ko kasi, parang sa ngayon kasi siguro hindi nga pa na-appreciate yung mga ganyang bagay-bagay. So wala naman siyang say. Pero matatawa ka na lang kasi yung anak ko ngayon, ginagaya niya na ako, nagvo-vlog na din siya I was actually gonna ask kung sa edad niya ngayon, kung parang ini-imitate niya ba yung mami. Yakot,
Nako, tita, there's another phone na pangbahay ko lang kasi ito yung Philippine number ko. I'm using this one for my business. Tapos, natawa ko one time, parang check ko lang yung gallery kasi parang naku-curious ako, baka yung anak ko nagpi-picture or something. Pero hindi po picture ang nakita ko, video. Yo. Ay, Let me guess, nagme-makeup siya. hindi po siya nagme-makeup. Tapos sinasabi niya parang, "Hi everyone! So today, Today we met some mga ganyan. Hindi ko siya ma-upload kasi minsan natatawa ako. Ang dami niya po, sobrang dami. Tapos puro video niya lang na kagigising niya, I just woke up, ganyan. So today I'm going to do this one. Yung mga ganun, sabi ko, hala, manang-mana ka talaga sa pinagmana. Oo nga, parang ano siya, yung vlogger na mini you. Ganun po siya. Diyos ko, natatawa na lang po ako sa anak ko. Okay, so Nakakatawa. you mentioned kanina na parang ultimate plan nyo is mag-settle down sa Philippines in like 2 or 3 years. Meron ka bang, if there's one thing that you would really miss dyan sa Korea once na andun na kayo sa Philippines, what would it be? Sa ngayon, hindi ko pa masabi kasi hindi ko pa siya na-experience. Pero for sure, ang one thing na ma-experience, ang one thing na mamimiss ko yung surroundings. Sobrang iba talaga yung surroundings dito compare in the Philippines. Kasi Philippines, you know, crowded. Kahit saan kang mapunta, talagang crowded. Kahit even province na, crowded talaga eh. Siguro yun. Yung tahimik. Dito kasi tahimik talaga eh. Tahimik talaga. Alas 7 pa lang, wala ka nang maririnig. As in? Dito sa area namin. 7 pa lang ha. Nasa city kami, pero 7 pa lang, wala ka nang maririnig na may ingay. Okay, content-wise, now that you're living in Korea and you even said na before ka pa pumunta dyan sa Korea, nagtitiktok ka na. Ano yung naging difference, like making content nung andun ka pa sa Philippines and now that you're there in Korea? Mas nakakagawa ka ba ng new ideas, new content dyan sa Korea or sa Philippines? Parang mas nakakagawa ako dito. Kasi dito iba yung, mas share mo yung lifestyle dito compare sa, yun eh, parang number one na magagawa mong content is yung lifestyle dito, comparison between Philippines and Korea, parang ganon. Pero sa ngayon, di ko po talaga siya nagagawa, yung mga difference. Kasi sa TikTok ko talaga, kung i-view yung TikTok ko, walang kakwenta-kwenta, ngingitian ko lang kayo. Yung mga ganon. Hindi ako makapag-share ng anything, yung mga ganon. Wala, ngingiti lang ako sa TikTok. Wala po talagang kukwenta-kwenta yung TikTok ko. Hindi ko alam bakit yung mga tao sinosawa. Grabe naman. Okay. What about like okay, fast forward natin siya. Nasa Philippines na kayo. I mean, you said so yourself, parang ang content mo lang naman. I mean, ang ganda mo naman kasi talaga. Hindi nga po. Hindi po. Maniwala po kayo sa akin. Hindi po talaga. Have you ever thought na, did it come across sa utak mo na mag-artista? Ay, nung dalaga ako, may nag-offer sa akin, pero hindi ko po pinili. Kasi ayoko ng magulong mundo. Magulo na nga yung mundo ko in real life, dadagdagan ko pa ng kagulo. No, I mean, pag kasi pumasok ka kasi sa ganyan, even now na influencer ka, kasi kilala ka ng mga tao, ang daming mga bagay na gusto mong i-private pero hindi mo ma-private kasi lahat ng tao, parang all eyes on you. So, pag pinasok mo pa yung ganong industry that time, naku, ayoko talaga ng magulo. Kasi parang yung mga tao walang alam sa buhay mo. Kahit nasabihin natin hindi tayong papaapekto sa mga sasabihin ng tao, there will be time talaga na maapektuhan ka sa mga bashers eh. So, hindi ko talaga siya, hindi ko po talaga siya iniisip.
speaking of bashers, kasi malaki naman talaga ang following mo, especially dito sa TikTok. Meron kang naalala na bashing na, di ba, like over time, masasanay ka na merong mga sinasabing ganyan-ganyan. Pero merong isa talaga na naalala mo na, Yeah, meron po. Medyo was it parang it's not personal. Parang sinabi lang na nanay ka na. So, dapat di ka na nagagaganyan. Parang ganon. Parang ako kasi, parang porket ba nanay ka na, may stop na yung buhay mo. Parang for yourself. Of course, hindi naman tayo nagkulang for taking care of our kids. We should also take care of ourselves. Kasi syempre, di ba, parang sinabi kasi doon parang nag-aayos ka pa, nanay ka na. Parang gano'n. Parang, parang hindi ko nakuha yung thoughts. Sinagot ko yon sa TikTok ko, sinagot ko yon na kailangan din nating alagaan yung sarili natin. Hindi porket nanay na tayo is parang babaliwalain na natin na kailangan nanay ka, magmukhang nanay ka. Parang gano'n. Parang gano'n kasi yung term eh. Oo. Parang hindi. Kasi, syempre, parang may sarili din tayong kaligayahan. May sarili, parang individual person, may kanya-kanya tayong buhay. Parang hindi porket naging nanay ka na, nag-asawa ka na, i-stop mo na kung ano yung gusto mong gawin. Siguro there will be limitations, but of course, you have to still continue what you're still doing. Parang ganon. Parang you have to go through. That's life. You have to be happy. Kung ayun nagpapasaya sa akin, so why should I stop on it? Parang ganon. Parang ayun, parang medyo na-off lang ako. Hindi naman siya totally bashing. So sabi ko, ano man lang yung sariling ayusin. Hindi mo naman sinabing mag-full pack makeup ka, na ganon. Tapos parang meron kasing nagsabi na parang after ko sinagot yung video na yun, sinagot ako na, buti ka pa, you have the money to parang spend for your luhos, ganyan. Sabi ko, it's not about money. Kasi kahit a single amount, you can buy something lang na pang lipstick. Just a lipstick, it's enough. It's taking care of yourself already. Kasi, di ba, lalabas ka kahit papano, hindi ka mukhang pale, yung itsura mo, yung mga ganun. At saka, kasi yan choice ng tao yan If they want to stay, to be like that, wala tayong magagawa. So, if I choose to be like this, wala ka ding magagawa. Kasi buhay ko to Parang, it's me. Ano ba? Nakakalito. Actually, I get what you're saying kasi yung parang nakakalito ang mga tao kasi it's like, okay, so you're a mom, tapos kung mag-aayos ka, parang naglalandi ka pa, mom ka na. Pero kung hindi ka naman nag-aayos, sandali, merong paso. Hold on. Where'd it go? Sandali. Para siyang hold on. Wala po. They are destroying the... Okay. So, di ba kasi yung mother ka na, dapat hindi ka mag-ayos kasi parang naglalandi or anything. Tapos kung hindi ka mag-ayos, losyang ka naman. True, di ba? Naunsa, uy. Tao talaga. Naunsa, uy, sila ba? Naunsa na ang mga tao. Ito, ganito na lang. Kasi you have a bigger following naman talaga. Sa mga bagong salta sa social media, ano yung ma-advise mo sa kanila? Kasi at some point, dadating kasi yung mga bashers, especially pag nag-post ka ng videos na parang nagtitrending. Ano yung ma-advise mo sa kanila in preparation for future bashers? Siguro pagka parang go with the flow. Kung dadating at dadating talaga ang basher sa buhay mo. Kasi wala ganun talaga ang tao. May mako-comment at mako-comment sa buhay mo. So, paniwalaan mo na lang siguro yung mga taong talagang totoo sa'yo. Huwag mo na lang pansinin, ganun. Pero hindi ko naman masasabing hindi talaga mapapansin. Kasi talagang mapapansin at mapapansin mo yung mga basher.
Pero, yun na, siguro wag mo na lang masyadong damdamin, ganun. Wala ganun talaga eh. May ganun talagang tao. Hindi talaga natin sila maiiwasan. So, dadating at dadating talaga sila sa buhay natin, kahit ayaw mo. So, yun, maging prepared na lang kung ano yung pwedeng Pero syempre, as a kailangan din maging tayo, observant din sa surroundings natin before we post something or whatever. We parang be observant na lang din kung tama ba. Pag-isipan mo muna din bago ka mag-post ng something sa social media kung ibabash ka ba ng tao or hindi, ganun. Parang all the time be humble para less bashing. Yeah. Okay, so I've asked this sa other guests ko kasi most of the people that I have here sa Clean Cash Voice are I would consider big influencers. Sa'yo ba? So, congratulations, nasama ako. Uy, grabe ka naman! Hello, tita! Thank you! No, I didn't say that for anything. Kasi, naunsa na, uy, Teka lang kasi sama ako sa mga big influencers. Samo. Teka! No. Kasi, tinatanong ko sa kanila, meron ka bang future plans? Kasi di ba like, uso naman kasi talaga dito, especially here on TikTok, yung mga merch. Meron ka bang bigger plans sa platform mo? Wala po akong maisip. Your Honor, wala po akong maisip. Wala pa akong Wala po maalala, akong Your Honor. maalala, Your Honor. So, wala akong maisip, tita. Ba't ganun? No, kasi like, parang susceptible ka kasi di ba, like the way as you are, like yung face mo talaga, brand mo na talaga yung face mo. Medyo, pagka gano'n ang mga usapan, medyo, oy. Hindi, kasi di ba like you've done yung sa sponsorship sa skincare. So, like have you ever, or have it crossed your mind na meron kang beauty products na brand mo? Opo. Din ako, actually, nagbi-business ako sa Pilipinas ng mga skincare, Korean skincare, pinapadala ko sa Pinas, gano'n. Tapos yung mga products, yung usually na mga sapatos or whatsoever, nag-online business ako or do pa sabay. Siyempre, nagpaplano din ako noon nang magkaroon ako sarili kong brand. Actually, nasabi ko na yun sa mga close friends ko dito na sana na magkaroon ako ng sarili kong brand ng collagen. Ang bet ko talaga is collagen. Pero syempre dahil kapos palad pa tayo, kailangan natin ng budget for that, and then hindi pa ako ganun kasi ka-confident na magagawa ko. So, hindi ko pa po talaga alam. Your Honor, wala po talaga. Wala po akong maalala, Your Honor. Pero sumagi po talaga sa isip ko, nasabi ko siya sa mga kaibigan ko, na sana pag dumating yung time, magkaroon ako ng sarili kong tas from the manufacturer from Korea. Kasi syempre, pag sinabi mong from Korea, alam mo naman, ganyan. So, ayun, sana po. Oo, you really should kasi you won't need a model kasi ikaw na yung face talaga ng brand. Teka lang. Baka kasi pag nakita nila yung itsura ko, ano ba to? Okay. Kasi like once kasi na merong puzzle that tells me that I've been on live for 60 minutes. So luwagpas na ako medyo ng 1 hour. Ito na lang. If there's one thing na you can pass down to your daughter na you will be so proud of kahit mawala ka na dito sa mundo, what would it be? Be humble. Oh. Magiging humble at saka generous. Yun lang. Siguro yun. Lagi ko yung sinasabi sa anak ko, huwag kang feeling maganda. Kasi, ngayon pa lang kasi bata pa lang siya sinasabi daw ng mga tao, maganda daw siya. Hoy, hindi ka maganda. Oo.
Like, is Ayun it- lang, be humble tsaka generous. Always share. Share blessings, ganun. Tapos, ayun, don't expect talaga. Ako, ayun lang yung lagi ko sinasabi sa kanya. Na share your blessings, be generous, huwag kang maging madamot sa mga tao, ganun. Ayun lang po. Tsaka, yun nga, being humble. Umangat ka man, bumaba ka man, or kung saan ka man mapadpad, sabi ko, just always put your foot on the ground, feet on the ground, ganun. Always. Ganun. Wag masyadong lumaki ang ulo, hindi nakakaganda. Okay, last na lang. Kasi di ba, like I was asking that, tapos naisip ko, hala, sandali, pupunta nga pala sila ng Philippines. Paano kung merong alok na mag-artista siya? Yung anak ko, sige po, okay lang sa akin. Kung may kukuha. Kasi di ba, like she's half Korean and then she's half Filipino. Kung may kukuha, why na? Hindi, ako naman kasi, kung ano yung mga hindi ko nagawa, pwede kong ibigay sa anak ko, parang ipasa ba sa anak ko. Kung gusto niya, why not? Kung gusto naman niya, why not? Wala naman po akong ano. Kasi ano nga yan choice niya. So, kung anong gusto ng anak ko, na hindi naman ikasasama ng buhay niya, then, support lang naman po ako. Oh. Ganun. Well, this has been such a pleasure and nagulat nga ako, like you said, yes. Kasi kung nagulat kayo na nag-guest ako, nagulat din po ako na nag-message kayo na, Mami Park, pwede ba? Ha? May interview? May interview sa akin ni Tita. Tita na, hindi ko nga alam kung ano itatawag ko sa'yo. Sabi ko, Tita na lang kasi nanay ko si Inay Mirna, mag-best friend sila. So, Tita na lang. Kahit ayaw niya ako maging pamangkin, ipilit ko talaga. But thank you talaga. But as always, I always end the interview with, Tita. hello, Catherine. Okay, kasi di ba, like I always start with, hi, my name is Jenny. This is my voice, Clean Catch Voice. Please do me the honor. Okay, bale, ang gawin mo, hi, my name is, Mami Park? Or Joanna, however you prefer it. This is my voice. Tapos you can say whatever you want to say about yourself. Oh my God! Wala, pagka ganyan, impromptu, nahihirapan ako. Wag mo ako sagutin na wala. I'm sorry. Ano ba yan? Wala na akong maalala, Your Honor. Hi everyone, this is Mommy Park. So this is my voice. Wala na akong masabi, Your Honor. Ang ganda na lang, Your Honor. So ayun lang. Masabi ko, thank you, Tita, for inviting me here. Sobrang blessed talaga ako nung nag-message ka sa akin. Sobrang talagang parang out of nowhere. Parang out of nowhere. Hala, bakit kaya? May kwenta ba ako? Yun talaga inisip ko. May mapupulit kayang masasagot na matinuto sa akin. So, yun talaga. So, sobrang thankful. Thank you po. Thank you sa opportunity and of course sa time din, binigyan niyo ako ng oras. Ayun. Ay, ganito na lang. Ano na lang sabihin mo sa mga followers and friends mo before we end? Sa mga followers and friends ko, huwag kayong magsasawa, please. Supportahan niyo lang ako agad dulo. Charot. Wala, parang in fairness naman po, wala pa naman talaga akong basher. Yung isang beses lang talaga yun. Yun yung kaya nag-mark up talaga sa akin yung nagsabi sa akin nung last time na nanay ka na ganun. Kasi first time ko po talagang maka-receive ng ganong Oo. Pero throughout naman po, nag-start ako sa TikTok kasi no bashing. Wala talaga po akong So, ayun, maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin. Simula nung una hanggang ngayon, hanggang sa susunod pa. Maraming salamat sa tiwala. Ayun. So, basta sinasabi ko sa inyo, hindi maganda si Mommy Park. Yun lang. You know what, guys? Yan talaga ang mga linyada ng mga totoong
legit na maganda. Yung Hindi. padamplay. Talaga. Hindi talaga. Pag sinasabi ko nga, medyo takot ako kasi di ba may mga gantong tao na may sinasabi na uy, ano ba yan? Hindi naman maganda sa personal. Pero sa TikTok, grabe yung sa social media. Ang ganda-ganda, ganyan. Tapos sa personal, hindi naman pala. So, natatakot lang din ako na makarinig ako ng ganun sa tao. So, dito pa lang sinasabi ko na hindi. Kasi baka mamaya hindi ko ma-meet yung expectations nila in real life. Alam niyo naman ng mga tao, hindi natin nahawak ang mga pag-iisip. So, inunahan ko na kayo. Inunahan ko tayo. Uy, but thank you. Thank you talaga. Oh, thank you it's such din a pleasure and honor that you're here.